Pakiramdam mo ba malayo ka na kay Lord? Yung feeling na you've messed up so much. Well, please tapusin mo ang video na ito. This is for you. Ako pala si Kuya JP, isang OFW na nakabase sa Saudi Arabia. Today, balikan natin ang isang Bible story na sobrang popular at sobrang rich ng lesson about life and about God. Hindi lang ito story ng isang rebelde. Hindi lang ito kwento ng isang pasaway na anak. It's a story about grace that runs faster than rebellion. Most people call it the prodigal son, but honestly, kwento ito ng isang ama who never stopped loving. Isang ama na hindi tumigil maghintay. At baka ngayon, ikaw ang hinihintay niya. Maraming aral ang kwento, pero I have 3 important things na gusto kong i-share sa inyo. So let's start. Rebellion always starts inside before it shows outside. Luke chapter 15 verse 12 says, "Father, give me my share of my estate." Kung itatranslate natin ito sa today's language, parang ganito yung sinasabi diyan. Dad, I want your blessing, but I just don't want you. Medyo grabe yun. Kung titingnan natin, hindi pa patay ang tatay niya pero hinihingi na niya yung mana. Sa kultura ng mga Hudyo, parang sinabi na niya, I wish you were dead. At sometimes, ganun din tayo kay Lord. Madalas sinasabi natin, Lord, bless me. Lord, please give me success. Lord, please answer my prayer. Pero madalas at the same time, ayaw naman natin ng authority niya. Ayaw nating sundin yung will niya. Kaya rebellion doesn't start with wild living. It starts with a divided heart. Sa modern version, ito yung sinasabi natin na mas masaya siguro kapag wala si God. Or mas free kapag walang boundaries. Or mas fulfilling kapag ako ang masusunod sa sarili kong buhay. But freedom without the Father always lead to famine. Ang sabi sa Bible, He spent everything in wild living. At nung dumating na yung taggutom, wala nang natira. And that's how sin works. Una, masaya. Sunod, mahal na. Then eventually, empty. Rebellion promises independence but delivers isolation. Number 2, sometimes grace allows you to hit rock bottom. Luke 15:17 says, when he came to his senses. Gustong-gusto ko yung line na yon. Dumating yung point na nagpapakain na lang siya ng baboy, and for Jewish man, that's the lowest of low. Mula dun sa inheritance to hunger, mula dun sa pagiging anak to a servant, mula sa maayos na tahanan hanggang sa big pen. But here's the grace moment. Yung rock bottom ang naging turning point. Sometimes we pray, Lord, alisin mo na yung problema. Pero minsan ang sabi ng grace, I'll use the problem to wake you up. Kung hindi siya nagutom, he would never go home. Let's be honest, some of us only pray seriously when we're desperate. Marami sa atin nagsusurrender lang kapag broken. Pero ito yung magandang bahagi ng istorya. The father did not chase him to the pig pen, but he never closed the door. Ibig sabihin niyan, grace doesn't always prevent consequences. Pero ang grace, nag-iiwan siya lagi ng daan pabalik. And then, nag-rehearse na yung anak ng speech niya pagbalik. Sabi niya sa kanyang sarili, I am no longer worthy to be called your son. Gawin mo na lang akong isa sa mga hired servants mo. Tingnan natin ito. He planned to return as a servant, but the father was waiting for a son. And it leads to my point number 3. Grace restores identity before performance. Luke 15:20 says, while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion. He ran to his son. Ito yung pinakagrabe dun sa story. Habang malayo pa siya, nakita na siya ng kanyang ama at tumakbo ito patungo sa kanya. Sabi doon, habang malayo pa lang. Ibig sabihin, araw-araw siyang tumitingin sa horizon. Araw-araw siyang umaasa. At nung nakita niya yung kanyang anak, hindi lang siya naghintay. Tumakbo siya. Sa kultura nila, hindi tumatakbo ang matatandang lalaki kasi nakakahiya yun. Pero yung tatay niya, walang pakialam sa dignity niya. Mas mahalaga sa kanya na ma-embrace niya yung kanyang anak. At hindi pa tapos magsalita yung anak niya, Dad, I have sinned.
Pinutol na siya ng tatay niya. Dalhin ng robe, yung ring, ilabas, yung sandals isuot. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Yung robe symbolizes honor. Yung ring symbolizes authority. At yung sandals, nagsisimbolo ito ng sonship. Bumalik siya bilang isang servant, pero tinanggap siya ng kanyang ama bilang isang anak. Hindi sinabi ng tatay, sige, patunayan mo muna. You're on probation. Trial period muna. Hindi eh. Pero anong nangyari? Celebration agad. At ganun si God. Hindi kanya pinauwi para pagbayarin, pero pinauwi kanya para yakapin. Let's not forget, may isa pang lost son, yung older brother. Hindi siya umalis, pero galit siya. Obedient siya, pero bitter. Sabi niya, all these years nag-serve ako sa'yo. Notice the word, serve. Parang slave. Minsan, hindi tayo prodigal. Pero madalas, performer tayo. Nasa church, active, faithful, pero walang joy, walang intimacy. Parehong lost yung dalawang anak. Yung isa, lost sa rebellion. At yung isa naman, lost sa religion. Pero ang mahalaga, parehong nilapitan ng tatay. Grace is not just for rebellious, but also for the religious. So, eto na lang ang tanong. Nasaan ka sa story? Nasa malayong lugar? Spiritually dry? O napagod na, nahihiya nang bumalik? Listen, hindi galit ang Diyos. Hindi siya nakakunot ang noo na naghihintay, but He's watching the road. At pag tumalikod ka sa pigpen at naglakad ka pa uwi, makikita mo, hindi ikaw ang unang tatakbo. Siya. Hindi ito story ng isang prodigal son. It's the story of a pursuing father. At kung may message man ang story na to, simple lang. Hindi ka pa huli, hindi ka pa tapos, hindi ka pa tinatamboy. Umuwi ka na. Grace is already waiting. That's all for now. See ya.